Kung first time mo din sa Korea, ito yung mga tips na sana ay nalaman ko kaagad bago pa kami nagpunta. Unang-una, kapag magwi-withdraw ka sa ATM, lagi mong piliin ng foreign currency o Korean won instead of Philippine peso dahil mas makakatipid ka. Philippine Bank mo mismo ang magko-convert ng exchange rate. This is also applicable when you're traveling in other countries. At kung iPhone user ka naman, pwede mo rin gamitin yung currency converter sa calculator mo para mas mabilis mong malalaman kung magkano ba talaga yung palitan. Meron din ito ang ibang Android phones. Pangalawa, mag-download ka na agad ng Naver Maps. Mas updated at mas accurate siya kaysa sa Google Maps pag nandito ka sa Korea. Nagamit namin siya kahit nasa loob kami ng COEX Starfield Mall. Iniscan lang namin yung QR code and the camera automatically showed us where to go. Pangatlo, kung turista ka, Subway ang best friend mo pag nasa Korea ka. Huwag kang kabahan kung first-timer ka. Sundan mo lang yung line colors, station names, and exits. Pang-apat, kumuha ka na ng eSIM bago ka pa lumipad. We bought our eSIM from Klook at paglapag pa lang, may internet na kaagad kami. Madali lang siyang iset up at madedetect na agad ng Klook kung compatible ang phone mo. Panglima, huwag mong i-skip ang Olive Young. Kahit hindi ka skincare enthusiast, malamang may mabibili ka pa rin dito. May magagandang Korean skincare brands o items na dito mo lang mabibili. Katulad to ng Watson sa Pinas. At habang naglalakad ka sa Seoul, mapapansin mo rin na ang daming coffee shops. Perfect sila para magpahinga at magpainit kapag winter time. At bago ko makalimutan, kung mahilig ka sa snacks, merong malaking H-buff dito. At maraming flavors na wala sa Pinas. At kung mapadpad ka sa Myeongdong Station, hanapin mo na din ang manju. Sobrang sarap niya, lalo na kapag mainit at malamig ang panahon. Ikaw, ano-anong gusto mong subukan dito sa South Korea? Follow me for more travel tips, travel hacks, and travel essentials. See you on the next trip. Kamsahamnida!